Narito ang isang bagay na dapat ninyong malaman bago ninyo hawakan ang inyong sarili ngayong gabi. Kung lalampasan ninyo ito, maaaring ipinagkakait ninyo sa inyong katawan ang malalim at nakapagpapagaling na tulog na lubos nitong kailangan. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit ang pagtapik sa 3 simpleng puntos sa inyong katawan bago ang sariling kasiyahan ay maaaring ang pinakamabisang paraan ng pagpapatulog na hindi ninyo pa naririnig. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Sa panahong iyon, nakatrabaho ko ang libu-libong kababaihan na tulad ninyo na nakararanas ng hindi mapakali, kalungkutan at mga gabing walang tulog. Ang natuklasan ko sa aking trabaho ay isang bagay na kahit ako ay ikinagulat. Nang idagdag ng aking mga nakatatandang pasyente ang isang simpleng gawain ng pagtapik bago ang sariling kasiyahan, marami sa kanila ang nagsabing mas mabilis silang nakakatulog, mas mahimbing ang kanilang pagtulog, at gumigising na may tunay na kasiglahan lahat ng walang gamot. Bakit ito gumagana? Dahil ang mga partikular na puntong ito ay nag-uudyok sa natural na sistema ng pagpapakalma ng katawan, nagpapalakas ng melatonin at nagbabawas ng pagkabalisa habang inihahanda ang inyong isipan para sa isang mapayapang at personal na sandali kasama ang inyong sarili. Sa artikulong ito ipapakita ko sa inyo kung nasaan ang mga puntong yon, kung paano ito dahan-dahang tapikin at kung paano ito isasama sa isang maingat na ritual ng masturbasyon na maaring magbago ng anumang natitirang hiya sa isang malalim na pag-aalaga sa sarili. At bago tayo matapos, ibubunyag ko rin ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nakatatandang babae kapag nagbibigay kasiyahan sa kanilang sarili. Isang ugali na maaring tahimik na nagnanakaw ng inyong tulog. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang mahimbing na tulog at malusog na pagtanda, siguraduhing mag-subscribe at itap ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payo na maaaring magbago ng inyong mga gabi. At kung makatulong sa inyo ang artikulong ito, itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi, itype ang Z0 para malaman ko kung paano ko kayo mas susuportahan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit napakahalaga ng simpleng gawaing ito, magsimula tayo sa unang punto ng pagtapik. Ito ay isang lugar na madalas nating nakakaligtaan, ngunit mayroon itong nakakagulat na kapangyarihan na patahimikin ang isipan at ihanda ang inyong katawan para sa parehong pagpapahinga at kasiyahan. Top point 1, ang third eye, ang inyong sentro ng kalma. Mayroong isang lugar sa inyong katawan, sa pagitan mismo ng inyong mga kilay at bahagyang mas mataas sa tulay ng inyong ilong na nagtataglay ng isang sinaunang sikreto. Madalas itong tinatawag na third eye at may magandang dahilan. Sa loob ng maraming siglo, alam ng mga manggagamot at doktor na ang lugar na ito ay malalim na konektado sa kapayapaan, kalinawan at pagtulog. At ang tunay na kamangha-mangha ay nagsisimula nang sumang-ayon ngayon ang modernong agham. Noong una kong ginagabayan ng aking mga nakatatandang pasyente sa gawaing ito ng pagtapik ako mismo, ay may pag-aalinlangan. Ako ay isang babae ng ebidensya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang isang bagay na hindi maikakaila. Ang mga kababaihan na nasa kanilang 70s at 80s na hindi makatulog ng higit sa ilang oras sa isang pagkakataon ay nagsimulang tapikin ang lugar na ito gabi-gabi at may nagbago. Hindi na sila nakukulong sa kanilang mga iniisip. Hindi na sila nakahiga ng gising na tensyonado ang katawan at ang isipan ay nakatutok sa mga pagsisisi o takot. Sa halip nagsimula silang makaramdam ng kalmado, ligtas at handa ng magpahinga. Ang pagtapik sa puntong ito ay nagpapasigla sa bahagi ng inyong utak na responsable sa pag-regulate ng sleep-wake cycle, ang pineal gland. Ang maliit at nakatagong glandulang ito ay naglalabas ng melatonin, ng hormone na nagsasabi sa ating katawan na oras na para magpahinga.
Para sa maraming nakatatandang babae, bumababa ang natural na antas ng melatonin habang tumatanda, kaya mas mahirap makatulog. Ngunit ang dahan-dahang pagdiin sa puntong ito na ginagawa ng may presensya at mabagal na paghinga ay maaring magpadala ng senyales na hinihintay ng inyong katawan buong araw, oras na para bumitaw. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na lapitan ang top point na ito na parang isinasara nila ang isang kabanata ng araw. Habang dinadala ninyo ang inyong mga daliri sa espasyong ito, ipikit ang inyong mga mata. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong at habang nagbubuga ng hangin, simula ng magaang pagtapik. Hindi malakas sapat lang para makaramdam ng malambot na ritmo. Hindi ninyo sinusubukang pilitin ang anuman. Iniimbitahan ninyo lamang ang inyong isipan na tumahimik. Isipin na ang tensyon sa inyong noo ay natutunaw na parang hamog na nawawala sa bintana. Isipin na ang mga kaisipang nagpapanatili sa inyong gising, ang mga listahan ng gagawin, mga alalahanin, ang mga paano kung, ay dahan-dahang tumatabi upang magbigay daan sa katahimikan. Isa sa aking mga pasyente, isang biyuda na nasa huling taon ng kanyang 70s, ay nagsabi sa akin na hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng mahigit isang dekada. Ang mga gamot ay nag-iiwan sa kanya ng pagkahilo at ang pagmemeditasyon ay parang imposible. Ngunit nang simulan niyang tapikin ang kanyang third eye bago hawakan ng sarili, isang bagay na palagi niyang ginagawa ng pribado at may tahimik na pakiramdam ng hiya, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang ang kanyang katawan at isipan ay sa wakas ay nagkakaisa. Ang pagtapik ay nagpakalma sa kanyang isipan at ang banayad na sariling kasiyahan ay tumulong sa kanya na muling kumonekta sa isang bagay na mas malalim, isang pakiramdam ng pagiging buhay kahit ngayon. Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya. Ngunit ito rin ay higit pa isang uri ng personal na pahintulot na makaramdam ng kapayapaan na pakawalan ang presyon at pahintulutan ng inyong sarili, anuman ang inyong edad na makahanap ng ginhawa sa inyong sariling mga kamay. Bagamat makapangyarihan ng unang puntong ito sa sarili lamang, nagiging mas epektibo ito kapag isinama sa susunod na lugar, isang lugar sa inyong dibdib na direktang kumakausap sa inyong emosyonal na puso. Dito nag-iimbak ang katawan ng stress, pighati at tensyon. Kapag napakawalan, binubuksan nito ang pinto sa mas malalim na pagtulog at mas makabuluhang kasiyahan. Handa na ba kayong tuklasin ito? Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang numerong WU sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tuklasin ang pangalawang top point, ang nagpapakalma sa puso. Top point 2, ang sentro ng dibdib na nagpapakalma sa puso. Pagkatapos mapakalma ang inyong isipan, gamit ang pagtapik sa third eye, may isa pang bahagi ng inyong katawan na tahimik na nagtataglay ng mas maraming tensyon kaysa sa napapansin ng karamihan sa mga kababaihan. Ang gitna ng inyong dibdib sa pagitan mismo ng inyong mga suso, kung saan nagsasalubong ang mga tadyang, ay isang lugar na tinawag kong heart calm zone. Ang lugar na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na puso. Dito nagtitipon at nananatili ang emosyonal na bigat ng araw ng taon o kahit ng mga dekada ng pag-aalaga, sa iba madalas hindi napapansin, ngunit laging nararamdaman. Hindi ko malilimutan ang isang pag-uusap namin ni Aling Elena, isang retiradong guro na nasa kanyang 80s na. Namatay ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas at bagamat abala siya, sa araw ang mga gabi, ang laging pinakamahirap. Sinabi niya sa akin, "Dora de la Paz, kaya ko naman ang kalungkutan, pero yung pakiramdam sa dibdib ko, yung masikip at hindi mapakaling bigat, ang dahilan kung bakit parang imposible ang pagtulog." Nang gabayan ko siya sa gawaing ito ng pagtapik sa dibdib, nag-aalinlangan siya. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang gabi, tumawag siya sa akin. "Doc Ni," sabi niya, "may bumukas.
Hindi lang ako natulog ng mas mahimbing. Naramdaman kong sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. At iyon mismo ang ginagawa ng puntong ito. Tinutulungan kayo nitong bumitaw hindi lamang sa isip, kundi pati na rin sa emosyon. Kapag dahan-dahan ninyong tinapik ang inyong dibdib, nagpapadala ito ng isang nagpapakalmang senyales sa pamamagitan ng vagus nerve na may mahalagang papel sa pagpapakalma ng buong nervous system. Sa esensya sinasabi ninyo sa inyong katawan na ligtas na ngayon, ligtas na mag-relax, ligtas na makaramdam at ligtas na magpahinga. Ito ay lalong epektibo bago ang sariling kasiyahan dahil marami sa atin ang nagdadala ng hiyapighati o kahit na pagkakasala tungkol sa ating nagbabagong katawan at mga pagnanasa. Ang pagtapik dito ay tumutulong na palambutin ang panloob na pagtutol na yon upang subukan ito sa inyong sarili, umupo o humiga ng komportable. Ibukas ang inyong palad at gamit ang patag na bahagi ng inyong mga daliri, magsimulang dahan-dahang magtapik sa gitna ng inyong dibdib. Hindi ninyo kailangang idiin ng husto. Mas mahalaga ang ritmo kaysa sa puwersa. Isipin ang bawat tapik bilang isang malambot na paalala. Pinahihintulutan kang makaramdam ng ginhawa. Pinahihintulutan kang magpahinga. Habang nagtatapik kayo huminga ng malalim. Hayaan ang inyong mga balikat na bumaba. Isipin na lumuluwag ang inyong dibdib na parang hinuhubad ninyo ang isang mabigat na Amerikana na matagal ninyo ng suot. Ang ilan sa aking mga pasyente ay gusto ring bumulong ng isang bagay na malumanay sa kanilang sarili. Habang ginagawa ito, mga salitang tulad ng kapayapaan o okay lang ako o kahit ang pangalan ng isang taong minahal nila. Ito ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang emosyonal na gawain. Lumilikha ito ng espasyo-espasyo para sa kasiyahan, para sa kaginhawahan, at para sa muling pagkonekta. Dahil ang tunay na pahinga ay hindi lamang tungkol sa pagpapatahimik ng isipan. Ito rin ay tungkol sa pagpapatahan sa puso. Sinabi sa akin ni Aling Elena na pagkatapos idagdag ang hakbang na ito, ang masturbasyon, ay naging isang bagay na ganap na naiiba. Hindi na ito isang pisikal na pagpapalabas lamang at nagsimulang maging parang isang ritual, isang tahimik na pagkilos ng pag-aalaga, isang paraan upang parangalan kung ano pa rin ang kailangan ng kanyang katawan kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sinabi niya na nakatulong ito sa kanya na makatulog hindi lamang ng mas mabilis, kundi mas malambot na. Parang ang buong katawan niya ay sa wakas, ay bumibitaw na. Ngunit habang ang sentro ng dibdib ay nagbubukas ng emosyonal na kalmado, may isang huling top point na kasing halaga, lalo na para sa mga nakatatandang babae. Ito ay matatagpuan sa ibaba lamang ng pusod at ito ay malalim na konektado sa enerhiya ng inyong katawan init at sa inyong kakayahang tunay na maghanda para sa gabi. Madalas itong napapabayaan, ngunit kapag naunawaan ninyo kung paano ito gumagana, maaaring ito na ang maging pinakakomportabling bahagi ng inyong buong ritual sa pagtulog. Tuklasin natin ito ng sama-sama. Top point 3 ang sleep trigger sa ibaba ng pusod. May isang tahimik na lugar sa inyong katawan na halos hindi iniisip ng karamihan, mga ilang pulgada lamang sa ibaba ng inyong pusod. Ngunit maaaring ito ang pinaka-grounding at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga puntong na pag-usapan natin. Sa mga tradisyon sa silangan ng lugar na ito ay madalas na tinutukoy bilang dagat ng enerhiya at may magandang dahilan. Dito nagsisimula ang buhay kung saan naiimbak ang init at kung saan naghihintay na magising ang inyong pinakamalalim na reserba ng kalmado at balanse. Natuklasan ko na marami sa aking mga nakatatandang pasyenteng babae ang nagdadala ng banayad na tensyon dito kahit na hindi nila ito namamalayan. Para sa ilan, ito ay resulta ng mga isyu sa panunaw o mga taon ng pagpipigil ng emosyon. Para sa iba, ito ay ang tahimik at mapurol na sakit ng kalungkutan na naninirahan sa kaibuturan ng tiyan. Anuman ang dahilan,
Ang bahaging ito ng katawan ay madalas kung saan nagtatago ang pagkabalisa at ang pag-aaral kung paano ito pakalmahin ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Nang una kong ipakilala ang top point na ito kay Nanay Susan na kararating lang sa edad na 75, nahihirapan siya sa pagtulog at sa kumpiyansa sa kanyang tumatandang katawan. Nawala ang kanyang koneksyon sa pagiging malapit hindi lamang sa isang kapareha kundi sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang maliit na lugar na ito sa ibaba ng pusod ay nagtataglay ng higit pa sa pisikal na enerhiya. Ito rin ay nakatali sa kaligtasan, pagpapahalaga sa sarili at malalim na pahinga. Nag-atubili siya noong una hindi sigurado kung ang isang bagay na napakasimple ay talagang makakatulong. Ngunit pagkatapos ng ilang gabi ng banayad na pagtapik, kasama ng mabagal at mapagmalasakit na paghawak sa sarili, ibinahagi niya ang isang bagay na labis na nakaantig sa akin. Hindi lang ako mas madaling nakatulog, sabi niya. Pakiramdam ko umuwi ako sa aking sarili. Upang simulan ang pag-activate ng lugar na ito, ilagay ang dulo ng inyong mga daliri, mga 3 daliri, ang lapad sa ibaba ng inyong pusod. Gumamit ng magaang pagdiin at magsimulang magtapik o dahan-dahang pindutin sa maliliit at pabilog na galaw. Huminga ng mabagal habang ginagawa ito. Hayaan ang inyong mga balikat na lumambot. Damhin ang init na nagsisimulang umakyat sa inyong ibabang tiyan. Hindi ito tungkol sa stimulasyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa inyong buong katawan na ito ay ligtas na kayo ay grounded at na walang inaasahan sa inyo ngayon kundi ang magpahinga. May dahilan kung bakit ang puntong ito ay minsan tinatawag na sleep trigger. Tinatawag nito ang inyong parasympathetic nervous system na tumutulong na pabagalin ang tibok ng inyong puso, i-relax ang inyong digestive system at payagan ang katawan na pumasok sa pinakamalalim na estado ng paggaling. Kapag isinama ninyo ito sa 2 naunang puntos, ang pampakalma ng isip na third eye at ang pampatahan ng puso na sentro ng dibdib, lumilikha kayo ng isang paanyaya ng kapayapaan para sa buong katawan. At kapag isinama ninyo ang maingat na sariling kasiyahan, hindi lamang ninyo tinutulungan ng inyong katawan na mag-relax. Pinararangalan ninyo ito ng buo may kabaitan at ganap. Ang maganda sa gawaing ito ay sa inyo. Walang sino man ang kailangang malaman na ginagawa ninyo ito. Walang reseta, walang paghusga, walang mga patakaran, ilang tahimik, na sandali lamang bawat gabi kung saan pinipili ninyong alagaan ang inyong katawan, ang inyong isipan, at ang inyong puso. At bilang kapalit, nagsisimulang alalahanin ng inyong katawan kung ano ang ibig sabihin ng matulog, ng mahimbing, at gumising, na parang kayo ulit. Ngunit narito ang isang bagay, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga teknik sa pagtapik ay maaring mawalan ng epekto kung hindi ito gagawin ng may tamang intensyon. Sa katunayan, maraming nakatatandang babae ang hindi sinasadyang gumagawa ng ilang maliliit na pagkakamali sa kanilang routine na maaaring ganap na kanselahin ang lahat ng mga benepisyong ito. At mas malala pa ang ilan sa mga gawin na iyon ay maaaring tahimik na pumipigil sa mismong pahinga at ginhawa na kanilang hinahangad. Sa susunod na seksyon, gagabayan ko kayo sa buong ritual sa oras ng pagtulog, hakbang-hakbang, at ibubunyag ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali na dapat iwasan kung gusto ninyong tunay na gumana ang mga top point na ito. Huwag itong palampasin. Kung nagbabasa pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang numerong on sa mga komento para ipaalam sa akin na nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo kung saan pagsasama-samahin natin ang lahat at tuklasin ang mga pagkakamali na maaaring humahadlang sa inyo. Ang ritual dagdag pa ang mga pagkakamaling dapat iwasan. Ngayong alam na ninyo ang 3 makapangyarihang top points, ang third eye ang sentro ng puso at ang sleep trigger sa ibaba ng pusod, oras na para pagsamahin ang mga ito sa isang simple
at nakapapawing pagod na ritual sa oras ng pagtulog. Tinatawag ko itong ang ritual na paanyaya sa pagtulog. Hindi lamang ito isang serye ng mga hakbang, ito ay isang paraan ng dahan-dahang paggabay sa inyong katawan, inyong puso, at inyong nervous system patungo sa isang estado ng pahinga nang walang pressure, walang pagmamadali, at walang hiya. Ang ritual na paanyaya sa pagtulog, likhain ang inyong espasyo. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang tahimik at komportableng espasyo para sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangan ng anumang magarbong bagay, isang madilim na ilaw, isang malambot na kumot, at isang kahandaang maging presente. Manatili sa pwesto umupo o humiga sa isang nakaka-relax na posisyon. Huminga ng isang mabagal na paghinga, papasok at isang mabagal na paghinga palabas. Tapikin ang third eye. Magsimula sa inyong third eye. Gamitin ang dulo ng inyong mga daliri upang tapikin o maglapat ng banayad na presyon sa pagitan mismo ng inyong mga kilay. Hayaan itong maging senyales sa inyong isipan na oras na para huminahon. Gawin ito ng mga 30 segundo. Patahanin ang puso, ilipat ang inyong kamay sa inyong dibdib sa malambot na espasyong iyon sa pagitan ng inyong mga suso. Tapikin o pindutin ng bahagya na parang pinapakalma ninyo ang isang kaibigan. Hayaan ang bawat pagdampi na magpagaan ng bigat ng inyong araw. I-ground ang inyong katawan, dalhin ang inyong atensyon sa ibabang tiyan, sa ibaba lamang ng pusod. Hayaan ang inyong mga daliri na dahan-dahang umikot. Damhin ang init na umaakyat sa inyong tiyan, damhin ang inyong katawan na tumatanggap ng inyong pag-aalaga. Simulan ang sariling kasiyahan, kung tama sa pakiramdam. Pagkatapos lamang ninyong pagdaanan ang 3 puntong ito at bigyan ng inyong katawan ng mensahe na ito ay ligtas, kalmado at konektado, saka ninyo dapat simulan ang pagtuklas sa sariling kasiyahan. Kung hindi ito tama para sa inyo, sa isang partikular na gabi, okay lang din iyon. Ang mga hakbang na ito lamang ay maaaring magsimulang baguhin ang inyong relasyon sa pahinga. Ngunit kahit na ang isang simpleng ritual na tulad nito ay maaaring magambala ng mga gawi na nabuo ng maraming nakatatandang babae, sa paglipas ng mga taon, mga gawi na maaaring tahimik na sumisira sa lahat ng progreso na sinusubukan ninyong gawin. Mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan, pagmamadali. Napakarami sa atin ang natutong tingnan ang sariling kasiyahan bilang isang bagay na mabilis at nakatago. Isang bagay na dapat tapusin, na hindi isang bagay na dapat namnamin. Kapag nagmamadali kayo, ang inyong nervous system ay nananatili sa isang mataas na estado. Sa halip na magpahinga, nananatiling alerto ang inyong katawan. Ang pagiging alerto na iyon ay humaharang sa melatonin at nagpapanatili sa inyong tulog na mababaw o putol-putol. Paggamit ng masyadong matindi o nakatuon sa layunin na stimulasyon. Lalo na sa gabi, maaari nitong i-activate ang sympathetic nervous system, ang inyong fight or flight response, na nagpapataas ng tibok ng inyong puso at nagpapabagal sa pagtulog. Isipin ang gawaing ito bilang isang paanyaya, hindi isang pagtatanghal. Ang layunin ay hindi lamang pagpapalabas. Ito ay pahinga at muling pagkonekta, pagdadala ng konsensya o hiya sa sandali. Kung pinalaki kayo na naniniwalang ang paghawak sa sarili ay mali o makasarili ang mga damdaming iyon, ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Nanatili itong tahimik, lumilikha ng tensyon sa katawan na humaharang sa parehong kasiyahan at pahinga. Ang katotohanan na yang inyong katawan ay sa inyo pa rin ang inyong pagnanasa, ay mahalaga pa rin, at ang malalim at nakapagpapagaling na tulog ay isang bagay na karapat-dapat sa inyo, hindi isang bagay na kailangan ninyong paghirapan. Kapag ginawa ninyo ang ritual na ito ng dahan-dahan at walang paghusga, magsisimula kayong makapansin ng pagbabago. Ang inyong mga iniisip ay hindi na gaanong magkakarera, ang inyong dibdib ay hindi na gaanong masikip, at ang inyong pagtulog ay hindi na parang napakalayo. Ito ang inyong oras.
Ito ang inyong gamot at ang inyong katawan, gaano man karaming taon na kayong dinala nito, ay alam pa rin kung paano tumugon sa kahinahunan. Ngunit may isang huling bagay akong nais iwan sa inyo, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa mga teknik mismo. Ito ay isang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng 3 dekada ng pakikinig sa mga nakatatandang babae na muling natutuklasan ang kanilang sariling mga katawan at binabawi ang kanilang mga gabi. At kapag naunawaan ninyo ito, maaaring magbago hindi lamang ang paraan ng inyong pagtulog, kundi pati na rin ang paraan ng inyong pamumuhay. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Mila de la Paz. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pag-aalaga sa mga nakatatandang babae ito, iyon ang inyong katawan ay hindi kailanman tumitigil na magnais na alagaan. Maaring mas mabagal itong gumalaw, maaring mas masakit ito, ngunit ang pangangailangan nito para sa kapayapaan, pagdampi at pahinga ay hindi kailanman nawawala. Ang ating tinalakay ang pagtapik sa third eye upang pakalmahin ang isipan sa dibdib, upang patahanin ang puso, at sa tiyan, upang i-ground ang katawan, ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang tahimik na pagbabalik sa inyong sarili. Kapag isinama sa banayad na sariling kasiyahan, ang gawaing ito ay nagiging higit pa sa pisikal. Ito ay nagiging nakapagpapagaling. Nakita ko ang mga pasyenteng umiyak sa ginhawa pagkatapos ng kanilang unang buong gabi ng tulog sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang mga kababaihan na pakiramdam ay hindi nakikita na lumambot sa kalmado at mga kababaihan na matagal nang isinara ang kanilang pagnanasa na sa wakas ay ngumiti muli. Karapat-dapat kayo diyan, hindi balang araw kundi ngayon, ngayong gabi. Ito ay hindi tungkol sa pag-aayos ng anumang sira. Ito ay tungkol sa pag-alala na ang pahinga, kasiyahan at kapayapaan ay hindi mga luho. Ito ay inyong karapatan mula pa ng isilang. Kaya ngayong gabi, dahan-dahan lang, maging mabait sa inyong katawan. Tapikin ng may pag-iingat, hawakan ng walang hiya, at hayaang dumating ang tulog hindi bilang isang bagay na hinahabol ninyo, kundi bilang isang bagay na tinatanggap ninyo sa inyong tahanan ng may kahinahunan ganap. At sa wakas, kung naantig kayo ng mensaheng ito, kung nakatulong ito sa inyong maramdaman na kayo ay nakikita, nauunawaan, o kahit na mas mapayapa, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng pag-uusap na ito. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o anak na babae na maaaring kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang naramdaman ninyo sa gawaing ito? O i-type lamang ang oo kung handa na kayong subukan ito ngayong gabi. Ang inyong boses ay mahalaga at ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Mag-subscribe para sa mas maraming mahabagin at age-positive na edukasyong pangkalusugan. Ang inyong suporta ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas maraming nilalaman na idinisenyo para lamang sa inyo ng may katapatan, init ng damdamin at tunay na mga solusyon. Salamat sa pagiging narito at sa paglalaan ng oras na ito para sa inyong sarili. Tandaan, ang pagtanda ay dapat tungkol sa pakiramdam na mas may kapangyarihan, hindi kulang. Patuloy nating lakarin ang landas na ito ng sama-sama.